Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome po muli sa Daily Manna ng Church of God's Miracles. Once again, ako po ang inyong kapatid kay Cristo, Abby Canyando po, na binsapay bumabati sa inyo ng pinagpalang umaga. So you are always welcome po sa Daily Manna ng Church of God's Miracles. At alam ko pong gustong-gusto rin ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay makatagpo sa umaga pa lamang. Kaya po hindi ko na po papahabain. Aniyahan ko po ang bawat isa sa maikling panalangin. Hallelujah, hallelujah. Oh Holy Spirit, have your way in us. Amang Banal, salamat po sa araw na ito na muli ay ibinangan niyo po ang bawat isa sa amin ng malakas, malusog, at patuloy na nararanasan yung grasya, yung biyaya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Muli makakapakinig kami ng iyong mensahe. Dalangin ko, Lord Jesus Christ, patuloy na ang mangusap sa puso ng bawat isa ay ang banal na Espiritu. Hindi po ako. Alulod niyo lamang po ako, Lord. So I empty myself so you can fill me more and more. And Father God, wag pong kahinaan ko ang makita, wag din pong kalakasan ko. Bagkus, Lord, yung kapangyarihan niyo lamang po ang makita sa aking harapan, Panginoon. At salamat, Lord Jesus Christ, maging matagumpay ka sa paghahayag ng iyong salita. At dalangin ko talaga magbigay ito ng kaunawaan sa bawat isang makakapakinig. Salamat, Lord, mapagpala namin ang iyong puso sa mga oras na aming pagsasalo-saluhan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Once again, good morning everyone. So, ang tema po natin for this month of May ay Favored Generation. Alam ko pong marami na po yung napakinggan about this topic at uulitin ko lamang po yung ating pinaka-texts for this month from Psalms 100 verse 5. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen and amen. Ganun po kabuti, makapangyarihan ang ating Panginoon. His faithfulness, grabe po yung His faithfulness endures forever. Why? The Lord is so good because He really wants this generation, lahat po ng kanyang mga nilikha, ay gusto niyang highly favored. Kumbaga po, sa simula pa lang ng creation, talagang ang tanaw na ng Panginoon ay pagbibigay ng pabor sa kanyang mga nilikha. Pero, dahil sa pagpasok ng kasalanan, ang first nakahakbang po, kaya po tayo ay tinawag na makasalanan because ang ama po natin, ang ama't ina natin, mula kay Eva at Adan, they have planted seed of sin. Kaya it runs through generations. Kaya po tayo, hindi pa pinapanganak, ang tawag na sa atin ay makasalanan. Kasi nanggaling po tayo sa lahi na nagkasala. But thanks be to God, He has redeemed us. Tayo po ay binayaran ng dugong banal ni Kristo. Kung kaya yung natanim na seed noon ng pagkakasala, once we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we are redeemed. Napuputol yung mga curse, napuputol yung salinlahi na dapat ay pataw sa ating pagkakasala. And more on that, magpo-focus po tayo, kaya sobrang halaga po sa kaya po parang magra-run po tayo dun sa parang what you sow, you will reap. Ito po yung planting, yung sowing and reaping principle na hindi po talaga malalakdawan or hindi natin maiiwasan kapag tayo ay nakapagtanim. Kaya po pipili tayo ng kung ano yung ating itatanim because it will run through generations after us. Sobra pong mabigat. So, nauna pa lang po na talagang kaya po tayo ay nakakaranas ng kahirapan o kaya ng parusa because we are in the race of Adam and Eve. Kaya dapat po talaga meron tayong complete redemption from the blood of Jesus Christ. At pag-uusapan po natin ang bawat isa sa atin kung gusto talaga nating ma-enjoy. Kasi iyon talaga yung plano ng Lord. Ang gusto niya talagang tayo ay nag-i-enjoy sa favor niya. Kasi iyon yung talagang gusto niyang ipagkaloob, i-bestow sa bawat isa po sa atin. At alam niyo po ba, lagi tayong may participation with that. Yes, kasi ganito po yan. Si Eva at Adan, anong participation nila? Kung sinunod lamang nila yung pinagbabawal ng Panginoon na huwag galawin o kantiin or huwag galawin or kainin yung bunga ng karunungan,
di sana po, wala po sana tayo dito sa kahirapan, lahat po tayo nasa Garden of Eden. And alam ko naman din po na gusto rin natin na talagang matapos na yung kahirapan sa atin. Kaya po yung sinasabi ko kanina na we have that participation. Lagi mong sabihin sa sarili mo, am I cooperating with the works of the Lord? Ginagawa ko ba yung gusto ng Panginoon? Huwag ko lang asamin or gustuhin yung favor. Dapat may participation ako para makuha ko yung pabor na yun mula sa ating Panginoon. Amen, amen. So, I will be focusing on two particular person na naman po in the Bible. And alam ko kung nakilala niyo na po ako that I always use those lives or illustrations in the Bible para po talagang lagi tayong Bible-based and may pinagbabasihan po talaga tayo. Number 1 na akin pong gustong pag-usapan, alam niyo po yung obedience ni Abraham. When the Lord asked him to leave his country, sabi po sa Genesis 12 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Kapag po tayo may certain instruction from the Lord, tapos sasabihin sa iyo, lisanin mo, kahit ano pa yung ini-enjoy mo dyan na possession, if the Lord has instructed you sa bagay na ganito, kapag gusto mong matamasa yung pabor ng Lord, susunod ka. Magpa-participate ka. And sa buhay po ni Abraham, 2 beses po siyang nakiisa sa instruction or talagang nandun po yung significant obedience ni Abraham sa Panginoon. At alam ko po yung pangalawa ay very particular or alam na alam niyo po, when the Lord asked him na i-offer ang kanyang anak, kaisa-isang anak, ang anak na ipinangako sa kanya. The Lord has tested his heart. Talaga bang susunod sa akin ito? Talaga bang hindi siya masisilaw dun sa biyayang ipinangako ko sa kanya? Alam niyo po, ang Diyos, kita po ang ating mga puso at wala pong nalilingid sa kanya. Kaya dalangin ko, tayo po, lagi po nating asamin, piliin, na sumunod sa Panginoon. Why? Kasi yung pagsunod ni Abraham, yung iniwan niya yung kanyang bayan, yung pinili niyang ialay ang kaisa-isa niyang anak, it resulted to raising God's chosen people. Yung bayan ng Diyos. Alam niyo po yung mga Israel, saan po yan nagmula? Ito po ay nagmula sa lahi ni Abraham. Chosen people. Yung piniling bayan ng Panginoon ay nagmula sa lahi ni Abraham. And that obedience, yielding unto the Lord, obeying unto the Lord, alam niyo po, yun ay nagbibigay ng kagandahan. Yung obedience po natin sa Panginoon, it will result not just on our benefit. Kasi pansinin niyo po, it runs through generation. Anak pa ni Jacob, si Israel, si Jacob, yung pinalitan ng pangalan. And sa kanya yung nagsimula yung salin lahi. Ika-third generation na po si Jacob. At alam niyo po, talagang ikaw na magulang, ikaw ang pipili para sa ipapamana mo sa anak. It's more than actually possession. More than sa partiyan sa lote, sa bahay at lupa, sa kayamanan sa bangko, sa salapi. Alam niyo po, kayo yung pipili kung ano yung gusto mong tanawin para sa iyong mga anak. At alam niyo po ba, kasi nga po, I believe in that. Kasi, for example, ako po, hindi sobrang rangyan ang buhay ko or hindi sobrang gaan ang buhay ng aking mga anak just because I am a good mom and I have raised them accordingly. No. But because meron akong mga magulang, may lola at lola din ako that they have sowed a very beautiful seed. A seed of faith in the Lord, na kaya ko natatamasa yun. Ganon din po yung prinsipyo ng Panginoon. Gusto mong ma-enjoy ng salin lahi mo, kaya po ang bawat pagsunod natin sa Lord, hindi lang yan for your own sake, hindi lang yan for your own good. Ang tinatanaw po natin yan malayo. Na hindi lang ikaw yung, sige na lang, wala na lang akong pakialam sa buhay ko, hayaan mo na lang na mapariwara. No. Kasi po kapag ganyan ang mindset mo, parang pinabayaan mo na rin yung generations after you.
Kaya salamat, ipagpasalamat natin if you are enjoying a favor that you do not deserve and you did not work on to, perhaps magulang mo ang nagtanim niyan. At ikaw din na nakikinig kung sa tingin mo, bakit ang hirap-hirap ng buhay ko? Now is the time, turn it. Baguhin niyo po iyan. Ikaw ang magpasimulang magtanim ng tamang punla para sa aani ng mga generations after you. Obey the Lord. Obey the principles of the Lord. Katulad ni Abraham, sa kanya nag-ugat yung lahi ng bansang ng Israel, ang bayang pinili. Sabi po, we're a nation called him to represent him to the world. Ito yung bansang pinili ng Diyos to represent him. And that is because Abraham obeyed the Lord. Amen? Nagtatanim po tayo ng obedience sa Panginoon, kaya may iririp, may iha-harvest. Hindi man ikaw sa ngayon, pero yung mga anak mo, apo mo, at kaapu-apuhan pa. Amen? And next, number 2, pangalawang persona na pag-uusapan po natin, si Ruth. Ruth's yielding unto the Lord. Kanina po, obedience, and ngayon, pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, madalas sa atin, ang prinsipyo natin, mga tao, ay yung atin lamang pong kayang tanawin. Kasi po, kung papansinin niyo po, ang buhay ni Ruth, kung babasahin niyo po, 4 chapters lamang po ito, kasi nakalagay doon, namatay na yung asawa niya. Tayo po, bilang Pinoy, or kahit ako po, personally, siguro po, kapag ako yung nabiyuda, I will go back to my mom. Pero si Ruth, hindi niya pinili na makibahagi or bumalik sa kanyang mommy. Ang ginawa niya po ay, basahin po natin sa Ruth, chapter 1, verse 16 hanggang 17. Thank you, Lord. Ang sabi po dito, sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilingin, iwan ko kayo, hayaan na ninyong akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay, at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh na pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan." Hindi po prinsipyo ng tao, hindi nyo po ito masasabi. But because Ruth is yielding dun sa pagkakatawag ng Panginoon sa kanya, pinili niya pong sumama sa kanyang biyanan kahit wala na dun yung asawa niya. At alam niyo po, nasa kahirapan po ito. Pwede naman siyang ayoko ng hirap, babalik ako sa nanay ko, mas marangya ang buhay. Pag nasa nanay ko ako, comforted ako, kahit petiks ako, kahit patamad-tamad ako, be it. Pero alam niyo po, pag tinakbo niyo po at binasa niyo po kung paano namuhay si Ruth, siya po ay nagtrabaho pa para sa kanyang biyanan. Alam niyo po yun, di ba? Parang paano ka nagtatanim ng kabutihan sa hindi mo naman kadugo. Pero because of her yielding unto the Lord, nagawa niya po ito. And I believe hindi na po prinsipyo ni Ruth yung pinaiiral niya dito. Nakilala niya yung Diyos na meron si Naomi. Yung lahi ni Naomi. And alam niyo po, sobrang sarap kapag ikaw ay nag-yield dun sa gusto ng Lord sa'yo na mangyari. Sabi dito pa, sa Ruth verse 4, from 13, lalak daw po ako ng 17. Because of her yielding, sabi dito, napang-asawa nga ni Boaz si Ruth, at iniuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't siya'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Siya'y tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse, na ama ni David. Alam niyo po, yung ama ni David, sino po ang nasa lahi? Sino ang nagra-run through sa lahi ni David? Sabi po sa Mateo 1 verse 17, sa makatwid, may 14 na salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David.
14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia at sa 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Hanggang kay Kristo. Nagraran ang lahi ni Hesukristo sa lahi ni David. Si David ay nagmula sa lahi ni Ruth. Patunayan pa natin, Lucas 18:38, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So, totoo po, kung kanina, yung obedience ni Abraham resulted to God's chosen people. Ngayon po, yung pag-yield ni Ruth nag-result sa pagkakaroon ng lineage ng ating Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Alam niyo po, yung essence, yung big impact ng ginagawa po nating obedience and yielding unto the Lord. Hindi lang ito natatapos sa'yo. Kung tutuusin po natin, 14 years ang merong gap, pero it run through, nandun ang lahi ni Jesus sa lahi ni Ruth. Dahil ba ginusto lang to ni Ruth? Hindi po. Pinili niyang magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Kaya ikaw, kapatid, nakikinig ka ngayon, kung ang tinatanaw mo ay hindi lang yung para sa'yo, tinatanaw mo yung kinabukasan ng iyong anak, tinatanaw mo yung kinabukasan ng iyong apo at kaapo-apuhan pa, ngayon din, babaguhin mo yung perspective mo. Pwede nating hingin yan sa Lord. Hindi tayo marunong magdesisyon on our own. Pero pag ipinanalangin natin na, Lord, I want to obey you. I want to yield according dun sa panawagan mo, sa plans and purpose mo sa buhay mo sa akin. It's really a game changer. Kung lagi ka na, kung sanay ka na sa kahirapan, baguhin mo yan. At sa pagbabago mo niyan, sa pagtanggap mo sa Panginoon, sa pagtanggap mo sa pagsunod mo sa prinsipyo ng Panginoon, hindi lang ikaw ang makikinabang. Katulad ni Abraham at ni Ruth, they were able to bring up the chosen generation, the chosen people of the Lord. They were able to bring up yung Messiah, yung tagapagligtas, because of their obedience and yielding. And I'm telling you, kanina po sabi ko sa inyo, we are to talk about sowing and reaping principle. Anong itinanim mo ngayon? Kung puro pagkakasala, mag-expect ka, puro parusa ang dadating sa'yo. Pero if you want, hindi lang ikaw yung mapagpala, hindi mo man abutan, ma-enjoy yung buhay na ipinapangako ng Lord na blessing sa anak mo. Hindi mo man yun ma-witness, they will be thanking the Lord. Dahil ikaw na ina, ikaw na magulang, ikaw na anak, nagtanim ka ng pagsunod sa Lord. Sobrang sarap po ng prinsipyo ng Lord. Actually po, pag sumusunod tayo sa Lord, hindi naman tayo yung 100% gumagawa. May participation ka lang. May obedience ka lang. And the Lord is really looking into our hearts. Hindi, alam naman po niya yung limitasyon natin. Alam niya yung kakayanan natin. Hindi niya hinihingi na ikaw ang gagawa. Magpa-participate ka lang. Kaya, obedience and yielding to the Word of God is really something that will change you and your future generations and the generations after you. Kaya po, yun lamang po yung iiwan ko sa inyo. I hope and I pray na magkaroon po tayo in our hearts ng desire na, Lord, ayoko na ng hirap na ito, babaguhin ko na. Bigyan mo ako ng kaisipan ng katulad kay Kristo. Bigyan mo ako ng pusong sumusunod sa Panginoon para mas ma-enjoy ko yung favor na gusto mong i-bestow sa akin, sa anak ko, at sa mga susunod pang salinlahi. Amen? Amen? Yun lamang po ngayong umaga. Ang dalangin ko po ay tayo ay napagpala. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, napakabuti niyo po. You are always giving us so many chances. Panginoon, nawa sa amin pong napakinggan, kami po ay may participation. Hindi pwedeng hinahanap namin yung blessing, hinahanap namin yung favor, pero ayaw namin mag-participate dun sa pinapagawa.
mga pinapagawa mo sa amin. Kaya dalangin ko, Lord Jesus Christ, bigyan mo po kami ng humble heart, obedient heart, a heart that is totally submitted to your perfect will, Panginoon. Thank you, Jesus. Alam ko pong mararanasan namin yung favor mo, yung lagi mong gustong iparana sa amin dahil ang bawat isa sa amin ay magpa-participate na, makikiisa na sa iyo, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for teaching us today. Mapagpala po ang puso ng Ama sa ginawa po naming pag-aaral ng iyong salita. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. God bless you all. Shalom.